Hello mga kiklabo! Gagawa ako ng bibingka at panoorin nyo nga ito. Bali hindi ko na ipakita yung procedure kung paano ginawa yung bibingka. Bali yung pagluto na lang yung pinapakita ko sa inyo dito. Isa nga to sa mga inaabangan tuwing Christmas, ang ating mga bibingka. Sa pagluto ng bibingka, dapat meron kayong ganyan. Ito nga yung bibingka molder. Tapos may charcoal pala siya sa baba at saka sa taas. Saan nga ba makakabili ng mga lutuan ng bibingka? Actually, available siya sa mga public market. Sa mga malalaking market, available yan. Sabihin nyo lang yung lutuan ng bibingka. Bali, yung size ng molder na ginamit ko dito is medium size. Meron silang mga sizes pala sa pagdating sa mga molder ng bibingka. Mamimili ka na lang kung gusto mo ng malaki na size at saka meron din pala sila small size. Kaya ngayon yung purpose ng ating charcoal, kaya meron siyang charcoal sa baba at saka charcoal sa taas. Kasi para even yung pagkaluto ng ating bibingka. At kung mapapansin ninyo, kapag naglalagay tayo ng charcoal sa taas at saka sa baba, mabilis maluto yung ating mga bibingka. Bago nga pala natin ilagay yung ating bibingka mixture, maglagay din tayo ng dito, ng dahon ng saging. Suggest ko lang naman kapag maglalagay kayo ng uling, wag yung sobrang dami, yung saktong dami lang. Kasi ang tendency kasi kapag maraming nilalagay na uling sa baba, madali masunog yung ating mga bibingka. So, maglalagay ka pala ng banana leaf doon sa may molder natin, dapat maglagay ka rin ng extra banana leaf doon sa pinakababa para meron siyang patungan or tutungtong mo doon yung ating banana leaf bago natin ilagay yung ating mixture para hindi masunog yung ating bibingka. Bali, ito yung ating recipe sa bibingka at nilagay ko na nga dyan. Tapos, pagsasamahin nyo lang naman yung ating mixture. Ganun lang kadali. Bali, yung toppings ng ating bibingka, naglagay ako ng salted egg at saka ng cheese. So, ganyan. Tapos, pagkatapos nga pala maluto yung ating bibingka, maglalagay naman tayo ng, ibabrush naman natin siya sa butter. Maglalagay lang tayo ng konting sugar. Then, optional na nga lang yung maglagay ka ng leche flan or kaya maglagay ka rin ng cheese kung gusto mo. At hindi mawawala yung grated na coconut kasi partner talaga ng bibingka yung grated na coconut meat. Yung ibang bibingka, nakikita ko nilalagyan nila ng star margarine. Ako naman, nilalagyan ko lang siya ng unsalted butter. Bali, ang totoong bibingka talaga ganito lang. May salted egg at saka cheese lang. Kasi ngayon, binibigyan na nila nag-upgrade na rin yung yung ating mga bibingka ngayon. Nagkakaroon na ng mga iba-ibang version. So, naglalagay sila ng cheese, leche flan, minsan ube. So, yun yung mga makabagong bibingka. At kung ako tatanungin ninyo kung anong gusto kong flavor na ilagay sa aking bibingka, is gusto ko yung kesong puti at saka lalagyan ng salted na na egg, tapos lalagyan din ng yung queso de bola. Naku, napakasarap niya. Na-try ko na nga yan. At isa nga yan sa mga paborito kong bibingka. At about naman dun sa may galapong na bigas, at dapat pipili ka ng bigas na buhaghag. Yun yung ipapagiling mo, bali. So, pag nagpagiling ka nun, lagyan mo ng konting water bago mo siya ipagiling. So, para naman hindi siya dry. Tapos, yung aking ginawa nga pala dito sa bibingka, yung coconut milk, niluto ko muna siya. Pinakuluan ko muna. So, bago ko nilagay doon sa ating galapong na bigas, pinagsama ko siya. Tapos, sinunod-sunod ko na lahat yung ingredients yung natira pa. So, ganun lang kadali. Tapos, about naman doon sa ating mixture, i-rest muna natin yung mixture ng mga 4 hours. Kasi nga, gusto natin ma-ferment muna yung ating mixture doon hanggang sa nagkakaroon kasi ng volume or nag-double size yung ating mixture para umalsa pa yung ating galapong na bigas pag nahalo-halo na nga natin lahat ng ingredients doon. Sabi nga nila, iba-iba ang technique at saka maraming technique sa pagluluto ng bibingka. At ito nga yung ating mga luto na bibingka na. At ang sarap nga niyan tingnan at saka amuyin. Malalaman mo kasi sa bibingka kapag masarap is mabango yung bibingka natin. At lalo pa nga siya naging special. Tignan niyo naman kasi naglagay pa tayo ng leche flan dyan. At kahit hindi nga Pasko, pwede rin na tayong magluto nito anytime sa ating mga bahay. Diba? Napakadali lang pala ng paggawa ng bibingka. Bali, 2 flavor to yung ginawa ko. Yung isa plain lang, tapos yung isa naman yung may leche flan. So, ayan yung ating mga bibingka.
At excited na nga akong kainin ito. At kung gagawa ka ng bibingka, balitaan nyo naman ako kung gaano kasarap yung mga bibingka nyo. At hanggang dito na nga lang yung aking video. Salamat sa panunood. Sa uulitin. Tara't kain na nga tayo. Wow, super yummy ng bibingka na to. At ito na nga yung bibingka ni Eklabu. Yummy!